Hello! Kumusta po? Saksihan natin ang nadudurog na mundo ni Christine. 2 araw na ang nakalipas mula nang mahulog si DJ sa bangin. Walang tulog, walang boses, at tanging iyak na lang ang natitira. At sa muling paghaharap niya sa kanilang mga anak, sa triplets na sabik na nagtatanong kung nasaan ang kanilang daddy. Paano mo dudurugin ang inosenteng pag-asa ng mga bata kung maging ikaw ay walang hawak na sagot? Naku, exciting ang story. Simulan na natin. Christine POV. Nasa tabi lang ako ng puno, nakabalot ng makapal na kumot. Nakaupo, tulala, hindi ako gumagalaw. Parang wala akong marinig at walang nakikita. Kahit pa may mga naglalakad-lakad, nagsisigawan, may mga flashlights at may mga chopper na umiikot-ikot sa himpapawid, wala. Parang wala lang sa akin. Parang lumulutang lang ako sa ere. Ma'am, kami na pong bahala dito. Magpahinga na po kayo. May nagsalita sa tabi ko pero hindi ko siya tinignan. Nakatingin lang ako sa kawalan. Wala na ako ibang nasa isip ko, hindi siya ang asawa ko. Ilang oras na ang lumipas pero hanggang ngayon wala pa rin. Tumila ng ulan at malapit ng magbukang liwayway. Hindi pa rin siya makita. May mga sumisid sa dagat. May tumingin sa mga bato at mga bitak sa gilid ng bangin pero wala pa rin. Wala pa ring bakas ng katawan niya. Walang senyales ng buhay. Napahigpit ang kuyom ko sa mga palad ko. Namumula na ito sa kakuyom pero wala akong maramdaman. Numb, empty, at parang kahit na ilubog ako sa malabig na tubig ngayon, hindi na ako makakakilos. Maya-maya pa ay may dumating na speedboat. Agad na lumapit ang ilan sa mga rescuers. Nasilayan ko si Gemma. Nakasalubong ang mga kilay at halatang taranta. Kasama niya si Pablo at isang matandang lalaking kausap noon ni DJ sa resort. Ang matanda raw ang tumanggap ng tawag ni DJ bago pa nangyari ang lahat. Sabi ng matanda, tumawag si DJ nung mapansin na parang may ibang tao sa isla. May sumira daw sa generator. Tapos ilang minuto lang sa kalagitnaan ng tawag, nakarinig na lang daw siya ng kalabog at nawala si DJ sa linya. Galing lang sila sa kabilang resort kung saan ginawa yung commercial. Hindi pala umalis sila Gemma doon. Hindi naman ganun kalayo pero kahit na ganun kalapit, huli ng lahat. Hindi sila nakaabot. Sana pala pinilit namin na agad pumarito. Kahit wala pang malinaw. Sana, narinig kong sabi ni Gemma. Pero hindi ko na naituloy ang pagdinig. Umiiyak na rin siya pero ayokong tumingin. Ayoko. Gusto kong sabihin hindi to nangyayari. Gusto kong sabihin na aahon siya mula sa dagat. May hawak pang isda at sasabihin, sorry, natagalan ako. Pero nandito na ako. Pero ilang ulit ko na siyang tinawag sa isip ko. Ilang ulit na ako nagdasal, wala pa rin. Napatitig ako sa kawalan. Tuyo ng labi ko. Sore ng lalamunan ko sa kakaiyak pero ayokong tumigil. Dahil pakiramdam ko kapag tumigil ako, ibig sabihin tinanggap ko na. Ayokong tanggapin, hindi pwedeng wala na si DJ. Hindi ngayon, hindi kailanman. Napatingin ako sa langit, umiikot pa rin ng chopper at parang sinasadyang ulitin ang bawat bahagi ng isla. Parang binabalikan ng lahat ng pwedeng puntahan. Pero lahat kami, kahit na anong gawin, hindi namin siya mahanap. Hindi siya sumasagot at ang katahimikan ng paligid ay mas nakakabingi pa sa mas malakas na sigaw. Hanggang sa may dumating na presensya sa tabi ko, agad niya yumakap sa akin, mahigpit at puno ng pangunawa. Tin, mahina niyang sambit. I'm so sorry, late kami. Hindi namin akalaing ganito nga abutan namin. Hindi ako gumalaw, hindi rin ako tumugon sa kanya. Hindi ko rin siya tinignan, nanatili ako nakatitig lang sa malayo doon sa bangin kung saan nahulog siya. Pero pagdampi ng yakap niya, parang biglang bumigay na naman ang pader ng damit sa paligid ko. Muling humalagpos ang luha ko, hindi ko na napigilan. Kasalanan ko to. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Tin, kasalanan ko! Bigla kong sigaw. Mas lalo ko niyakap ni Gemma. Kung hindi ko siya pinahirapan, kung hindi ako nagmatigas, kung sinabi ko na kagad na mahal ko pa rin siya, kung hindi ako nagpanggap na. Humagulhol ako. Sana hindi na kami napunta dito. Sana hindi siya napahamak. Ako dapat ang nandun. Ako dapat ang nawala. Tin, enough.
Bulong ni Gemma, but firm. Ramdam sa boses niya ang pagtitiis ng sariling sakit pero pilit niyang pinatibay ang boses para sa akin. Walang may kasalanan dito, okay? Pinisil niyang kamay ko. Wala. Minsan talaga may mga tao, may mga halimaw sa katawan nila, mga walang puso at walang kaluluwa. Talagang may mga taong nabubuhay sa mundo na likas ang kasamaan na walang ibang hangarin kundi ang kapahamakan ng kapwa nila. Humiling ako, halos punitin ng bawat ikbi ang lalamunan ko. Anong sasabihin ko sa mga anak namin kapag hinanap nilang tatay nila? Ha? Nanginginig ang boses ko. Paano ko gigising bukas na wala na siya? Paano ko babangon na hindi ko na siya makikita ngumiti sa akin? Hindi ko na maririnig ang boses niya. Hindi ko na mararamdaman ang yakap niya. Napasigaw ako sa sakit. Napapaluha si Gemma pero mas lalong niya akong niyakap ng mahigpit. Nandito ako. Paulit-ulit yung sabi. Pero Tin, please, bumalik na muna tayo sa kubo. Magpahinga ka kahit na sandali lang. Darating ang kuya mo, kasama si Uno, kami na muna dito. Baka ikaw pang magkasakit. Basang-basa ka na ng ulan at wala ka pang tulog. Umiling ako ng madiin, saka pumigla sa yakap niya. No, I'm not leaving. Dito lang ako. Hanggat hindi siya nakikita, hindi ako aalis. Hindi. Pinagmasdan niya lang ako. Wala na siyang nasabi at siguro ramdam din niya na kahit anong pilit, hindi niya ako mapapagalaw. At ilang sandali pa, isang pangmalakas na ugong ng chopper ang muling umalingaw-ngaw. Lumapag ito ilang metro mula sa amin sa clearing na ginawa ng rescue team. Bumukas ang pinto. Si Kuya Brian ang unang bumaba. Kasunod niya si Uno, nasa mukha rin ng matinding pag-alala at ang sumunod na lumabas ang ama ni DJ, si Tito Dexter. Kita mo kaagad sa mukha niya na parang gumuho ang buong mundo niya. Parang may puwersang humigop sa kaluluwa niya habang nakatingin lang sa direksyon ng bangin. Ako, nananatiling nakaupo, nagdurugo ang puso, nanginginig ang buong kaluluwa. At ang tanging dasal ko lang, sana makita na siya. Tin, mabilis ang hakbang ni Kuya Brian. Agad niya ako nilapitan, hindi ko na siya nintay pa. Para akong batang tumayo agad at sumubsob sa dibdib niya. Halos sumiyaw ako sa sakit. Kuya! Tinig ko'y basag at nanginginig. Wala siya. Hindi siya nakita. Hinahanap nila pero wala pa rin. Wala pa rin hanggang ngayon. Yumayakap siya ng mahigpit at parang sinasalo lahat ng bigat na dinadala ko. Shh, I'm here. Mahina niyang bulong. Everything will be alright. Pero paano? Paano magiging okay ang lahat kung hindi na siya babalik? Parang gusto kong sumigaw ulit. Pero wala na akong boses. Naubos na. Hinaplos niyang likod ko habang yakap-yakap ako. Sinabihan ko ng mga rescuer. Walang titigil hanggat hindi siya natatagpuan. Trust me, Tin. Hindi ito matatapos hanggat hindi natin siya kasama ulit. Pero kuya, baka hindi ko matapos ang sasabihin. Baka wala na siya. Baka natangay na ng alon. No, listen to me. He cut me off. Marunong lumangoy si DJ. Malakas ang katawan nun at kaya niyang lumaban. At yung bangin, oo malalim pero mabuti na lang walang matutulis na bato sa ibaba. Malinis ang ilalim. May posibilidad. May malaking posibilidad na nakalamoy siya palayo. Hindi natin alam. Kaya wag mong iisipin agad ang worst. May assurance ang tinig ni kuya. Pero hindi ko alam. Baka pinapalakas niya lang ang loob ko. Pilit kong inangat ang mukha ko. Pinilit kong paniwalaan ang bawat salita ni kuya. Gusto kong kumapit sa kahit na anong pag-asa, kahit na isang hibla lang. Tumango ako kahit na parang nabiyak ang puso ko. Magpahinga ka na muna ha, himas niya sa buhok ko. Kailangan mo maging malakas para sa mga bata, para kapag bumalik si DJ, makita niya na buo ka pa rin. Napalunok ako, pilit nang ngumiti ng kaunti. Pero alam naming dalawa, wala akong ganong tibay, puro panghawak lang sa pag-asang hindi mawala ang ulirat ko sa lahat ng ito. Lumapit sa akin si Tito Dexter, napatigil ako. Pagkakita ko sa mga mata niya, doon ko tuluyang hindi napigilan ng sarili. Kumalas ako kay kuya at agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Umiiyak na naman na parang wala nang bukas. I'm sorry. I'm really sorry po. Ako dapat yung nawala. Ako dapat yung nahulog. Ako po yung may kasalanan. Tin,
Mahinang boss si Tito Dexter. Huwag mo akuin ang lahat. Wala kang kasalanan sa nangyari. Walang may gusto sa nangyari. Puno ng paunawang sabi niya sa akin kahit naramdam ko ang kalungkutan sa tinig niya. Hindi ako kaagad sumagot. Ang hagulhol kong sumagot para sa akin. Pero patuloy lang siya. Kalmado, may lungkot sa tinig pero hindi nawawala ang kabaitang palagi kong nakikita sa kanya. Kilala ko ang anak ko, sabi niya. Alam ko kung gaano siya katapang. Hindi basta-bastang sumusuko si DJ. Kung may paraan para mabuhay, hahanapin at hahawakan niyo ni Douglas. Huwag kang bibitiw-tin. Hindi pa tapos to. Napapikit ako habang nakasubsob pa rin sa dibdib niya. Gusto kong maniwala. Gusto kong umasa kahit na sobrang hirap. Pero sa sandaling to, sa mga yakap at salitang yun, kahit na papano, kahit na kaunti lang, kumapit ako sa pag-asa. Katulad nila. Gemma, tawag ni Kuya Brian, mahina pero may command. Pakahiatid na muna siya sa kubo. Huwag mo siyang iiwan kahit na isang segundo. Eyes on her, Gemma. Lalo na ngayon. Tumango lang si Gemma. Wala siyang sinabi pero halatang ramdam ang bigat ng bilin. Parang may kabarin sa mga mata niya. Sa gilid ng paningin ko nakita kong saglit na tumingin si Gemma kay Pablo. Na noon pa man, hindi na naalis ang tingin sa bangin. Nakating lang si Pablo doon, hindi gumagalaw. Tila may kung anong laman ng utak niya pero hindi ko maipaliwanag. Baka nag-aalala lang, baka iniisip lang din niya kung nasaan si DJ. Sumama na ako, kahit na buong katawan ko ayaw pa. Kahit na buong puso ko, gusto pang manatili doon sa tabing dagat at maghihintay. But he had a point, I needed rest. Kahit na sandali, para sa mga bata, para kay DJ. Gemma walked beside me. Hawak ang braso ko at may ilang taong kasama sa paligid. Tahimik lang silang lahat habang kami unti-unting lumalayo sa lugar. Nakailang hakbang pa lang kami. Congressman, may nakita po kami. Ang sigaw na yun, bumasag sa katahimikan. Tumigil ang lahat at parang tumigil ang oras. Napatigil din ako, hindi ako makahinga. May katawan, parang lifeless. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ko na marinig ang mga kasunod na sinabi nila. Tumigas ang katawan ko at para kong nabaon sa lupa. My chest felt like someone hammered through it. Hard, sunod-sunod, walang tigil. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. No, mahina akong bulong. No, umiikot ang paningin ko pero nanatili ako nakatayo sa hindi kalayuan. Nakita ko mga tao na biglang kumilos. May nagsimulan tumakbo, may sumigaw pa ulit pero hindi ko na inintindi kung ano. Isang salita lang ang paulit-ulit sa isip ko. DJ, please, not him. Samantala, 2 days later, tahimik ang buong paligid, ang dagat kalmado. Walang malakas na alon, walang malakas na ihip ng hangin. Parang walang nangyari, parang walang kinuhang dagat. Nakatayo si Christine sa gilid ng bangin. Sa mismong lugar kung saan nahulog si DJ. 2 araw nang lumipas pero ni anino niya walang makapagsasabi kung nasaan. Ang bangkay na nakuha mula sa tubig, it's not her husband. It was the man who tried to kill them. May sugat to sa dibdib, malalim at diretso sa puso. A stab wound. Ang sabi ng mga authorities, posibleng may nangyaring pagtatalo sa ilalim ng dagat. May nagsabi pa na baka parehong may hawak na jungle knife na posibleng pinagtanggol ni DJ ang sarili o isa lang may hawak at pinag-agawan. Pero nasa na siya? Bakit siya hindi makita? Thing hasn't. Maybe in days, pakiramdam niya tuyong-tuyo ng mga mata niya. Wala na ring boses, ang lalamunan niya sa kakaiyak. Kakasigaw ng pangalan nito sa bawat umaga at gabi. Hindi pa siya pumunta sa Quezon. Hindi pa niya nakikita ang mga bata. Dapat kasama niya na sila. Dapat magkakasama na sila ulit. Pero hindi. Wala siyang mukhang ihaharap at wala siyang maibibigay na sagot kung bakit hindi nila kasamang ama nila ngayon. Dahan-dahang lumapit si Pablo sa kanya. Tahimik ito pero kita sa mata ang pag-alala. Tara na, mahinang sabi nito. Tin, please. Tumigil lang siya. Hindi siya lumingon, hindi rin siya sumagot. Nakatingin lang sa dagat, hoping and wishing. Si Pablo ang kasama niya ngayon dahil ayaw siyang payagan na pumunta dito. Kaya tinakas lang siya nito mula sa mga magulang niya. Ayaw niyang masaktan palalo pero nagpumilit siya at ngayon narito siya sa lugar kung saan unti-unting gumuho ang mundo niya. 2 days na Tin, muling sabi ni Pablo. You need rest, please.
Hindi ka pa nga kumakain ng maayos. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang maniwalang buhay pa si DJ. Na anytime, lalangoy ito mula sa ilalim ng dagat, hingal na hingal pero buhay. Pero kahit na anong pilit, kahit na ilang dasal, tahimik lang ang karagatan, hindi sumasagot si Tin. Hindi rin siya umalis pero sa loob niya, unti-unting humihinang lakas, unti-unting humihinang pag-asa, pero ayaw pa rin niyang bumitaw. DJ still out there, somewhere. Nagkamali na ba siya? Tanong ng matandang lalaki habang nakaupo sa bangkito malapit sa pintuan ng kanilang maliit na bahay, nagawa sa kahoy at pawid. Ang tanong ay halos isang bulong lamang, kasabay ng marahang paghigop niya ng kape. Napatingin sa kanyang asawa niya, si Aling Trinidad. Saglit lang itong nanahimik bago pinakawala ng isang malalim na buntong hininga na para bang lahat ng pagod at kaba ng 2 araw ay sinabay sa hangin. Hindi pa rin siya nagigising, sagot niya habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng lalaking nasa banig. Mahina ang paghinga nito, halos hindi marinig. May balot ang tagiliran at ang kaliwang binti, pulang gasa na binalot sa sugat. Pero buhay. Dagdag ni Aling Trinidad. Salamat sa Diyos, buhay pa. Tumangulang si Mang Isko pero hindi na nagsalita. Alam niyang milagro ng buhay ng lalaki na tagpuan sa dalampasigan. Inaanod sa dalampasigan ng kanilang baryo. Walang malay, sugatan. Nang unang makita ng anak nilang si Kaloy, akala nila bangkay na. Pero may senyales pa ng buhay. Mabilis silang kumilos. Wala silang klinika at wala ring doktor sa lugar. Pero si Aling Trinidad, sanay sa mga sugat dahil isa itong manggagamot. Alam niya na ang gagawin sa mga sugat. Nilinis niya ang sugat, ginamitan ng lumang antiseptic at mga halamang gamot na nakuha sa likod bahay. Habang ginagawa yun, may natagpuan si Kaloy sa bulsa ng lalaki. Isang cellphone na basang-basa at halos hindi na gumagana. Pero nang saglit tong umilaw, may isang number na lumitaw. Emergency contact, tinawagan nila agad, umaasang may sumagot. May tumugon, babaeng nasa kabilang linya. Hindi nagsalita agad si Aling Trinidad. Pigil ang luha sa awa sa lalaki at baka may pamilya ito dahil nakita niya na may singsing to sa kanyang kamay. Nakausap nila ang babae at sinabi nilang kanilang address. Ang sabi ng babae, sa kabilang linya ay papunta na raw sila. Ngayon ay sinundo na ni Kaloy ang taong yon sa may pantalan, ilang kilometro mula dito. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng hangin sa mga dahon at ang mahinang tunog ng alon mula sa dalampasigan. Wala ni isang ingay mula sa sugatang lalaki. Maliban sa marahang paghinga nito, tumingin ulit si Aling Trinidad sa asawa. Sana magising na siya, mahina niyang sabi. Kailangan nating malaman kung sino siya, kung ano nangyari. Tumango si Mang Isko. Oo, pero sa ngayon sapat na yung buhay siya. Yun ang mahalaga. At sa isang sulok ng bahay na yon, ang lalaking walang pangalan sa kanila, walang malay pa pero patuloy na humihinga at lumalaban, mahina man pero buhay na buhay. Bahagyang umungol ang lalaki nakahiga sa papag. Napakislot sina Aling Trinidad at Mang Isko sa narinig. Agad silang lumapit sa kanya. Isko, gumagalaw siya. Mahina pero sabik na bulong ni Aling Trinidad. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng lalaki. Kumurap-kurap siya ng ilang ulit at bago na i-focus ang paningin sa buong paligid. May ilang segundo pa bago tuluyang lumitaw ang anyo ng 2 matanda sa harapan niya. Where am I? Bulong niya, pausang boses. Halos hindi marinig. Huwag ka munang kukilos, iho, sabi ni Mang Isko sabay hawak sa magkabila niyang balikat. Banayad pero matatag. Kalma ka lang at baka bumuka ang sugat mo. Sinusubukan pa rin ng lalaki na kumilos. Pilit tinataas ang sarili mula sa banig pero napangiwi siya sa sakit. What happened? Why am I in pain? What happened to my leg? Tanong niya ulit. Halos may kaba sa boses. Huwag mong piliting bumangon. Humiga ka lang muna. Muling sagot ni Mang Isko. Naaalala mo bang nangyari? Napapikit siya at pilit inaalala ang buong pangyayari. Isang saglit lang pero tila mabigat ang bawat segundo. At doon, dahan-dahang bumalik ang alaala at parang mabibigat na piraso ng bangungot na pilit sumisiksik sa isip niya. Ang lalaki na may balak sa kanilang mag-asawa ng masama, ang bangin, ang pagkakahulog niya sa pagbagsak sa dagat. Nagpambuno sila sa ilalim ng dagat. Hindi niya inakala na may dalang jungle knife ang lalaki. Nasaksak siya sa tagiliran at saka sa binti 2 beses pero hindi siya nagpatalo.
Nakipag-agawan siya ng patalim kahit nang paningin niya'y lumalabo na sa sakit at pagod. Nang maagaw niya ang jungle knife, hindi na siya nagdalawang isip. Sinaksak niya ito sa dibdib at halos ibaon niya dun. Napabuntong hininga siya. He tried to hurt my wife and to kill me, but I didn't let him. Tumango si Mang Isko. Yun ang iniisip namin nang makita ka sa dalampasigan. Para ka ng bangkay pero humihinga ka pa. Anak ko ang nakakita sa'yo. Binuhat ka namin at ginamot ng misis ko ang sugat mo. Mabuti at survivor ka, iho. Mahina siyang ngumiti. Halos hindi niya na maramdaman ng sarili pero ang pasasalamat ay ramdam na ramdam niya. Thank you. Thank you po sa inyong dalawa. Sabi niya halos pabulong. Hindi ko inakalang. Buhay ka pa. Aling Trinidad sumagot. Mahinang ngiti nito. Di kami nga nagulat. Pero siguro may plano pa sa iyo ang langit. Tumango siya't bahagyang yumuko para tumingin sa kanyang mga binti. Nakabalot to ng tela at dama niya ang kirot. Hindi pa siya makagalaw. Ang tanging naman ang isip niya ngayon ay isa lang, ang makauwi. Makita ang asawa niya, ang mga anak niya. Gusto niyang yakapin ang mga to. Magsimula ulit. He was thankful for this second life. He didn't know he'd survive death, pero he did. And now, all he wants is to go home. Bigla niyang naalala. My phone. Anya, do you have it? Sirada, iho. Pero bago tuluyang namatay ang baterya, may nakita kami isang number. Tinawagan na namin. Ang sabi pupunta na daw dito para sunduin ka. Sagot ni Aling Trinidad. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Tanong ni Mang Isko. DJ. Lumingon sila sa kanya. DJ po ang pangalan ko. DJ. Ulit ni Mang Isko saka tumango. Aba, mabuti at malinaw pang isip mo. Tinawagan na namin ang kontak mula sa cellphone mo bago to tuluyang nasira. Sabi ng kausap namin susundin ka raw at baka kilala mo. Ulit ni Mang Isko sa sinabi ng asawa nito. Napakunot noo si DJ. Wala siyang idea kung sinong nasabihan. Bastang alam niya, ang tanging gusto niya ngayon ay makauwi, makita ang asawa, makasama si Christine, makita ang anak nila. Kasabay nun narinig nila ang boses mula sa labas. Nay! Tay! Nandito na po ako! Sigaw ni Kaloy. Sumilip si Mang Isko sa bintana. Nandito ng anak namin at may kasama nga siya. Napatingin si DJ sa pinto at may kaba sa dibdib. Bahagya siyang napaupo kahit na may kirot sa binti. Napalunok siya habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto at sa pagpasok ni Kaloy, kasunod nitong isang babae at may kasunod pang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni DJ. Parang huminto ang paligid, napalunok siya at hindi kaagad nakapagsalita. Pero kilala niyang babae at ang lalaki. Kayo, bulong ni DJ, namutla ang muka. Ang babaeng kasama ni Kaloy ay hindi ang babaeng inaasahan niyang darating. Pati ang lalaki ay hindi niya inaasahan. Pagkababa pa lang ni Christine mula sa van, agad niya narinig ang masisiglang sigaw ng umaalingaw-ngaw sa pakapiligiran. Mommy! Napating siya at tumakbo ng buong bilis ang triplets. Tila hindi alintana kung madadapaman o masusubsob sa damuhan na sa kapehan ng mga to. Pinasyal ng kanilang lola dahil anihan ngayon, pero nang makita siya, wala nang ibang mahalaga sa tatlong bata na parang ang buong mundo nila ay siya lang. Hindi niya napigilan ng mapangiti pero kasabay ng ngiti may gumuhit na kirot sa dibdib. Parang gusto niyang maiyak sa tuwa at pangungulila. Si Cole at Kael halos sabay na kumapit sa mga binti niya. Mahigpit at parang takot silang mawala siya ulit. Si Danaya naman mas mabilis, agad na nagpabuhat ng sarili sa kanya at humalik agad sa kanyang pisngi. Mommy, I miss you so much! Bulong nito habang nakayakap sa leg niya. Miss na miss ko na rin kayo. Sobra, sagot ni Tin. Pilit pinipigilan ang namumuong luha sa mga mata. Pero hindi pa tapos ang drama nang makita ni Cole at Kael na si Danaya lang ang may halik, nagsigawan kaagad ang dalawa. Mommy, kami naman ang kiss! Hindi fair! Lagi si Danaya! Napating si Christine sa mga anak niya at saglit siyang napatigil. Nagtagalog ang mga to. Halos hindi niya naririnig mula sa kanila na parang buwan ang lumipas na hindi niya nakitang mga to. Siguro tinuruan ng mga bata. Si Danaya kahit nagrereklamo ay napilitan ding bumaba. Fine, but tomorrow, ako ulit ha? Tumawa si Tin pero wala sa tono ang saya.
Yumuko siya para halikan sina Cole at Kael sabay sabi, "One kiss each, okay? No more fighting." Matapos nun, saglit na natahimik ang tatlo. Nagkatinginan sila tapos nagpalingalinga at parang may hinahanap. At sabay-sabay na tumingin kay Christine. "Where Ash? Where are our daddy?" Parang humintong pag-ikot ng paligid. Para siyang binuhusan ng pinako sa lupa. Nakita niyang kislap ng pag-asa sa mga mata ng mga anak niya, lalo na kay Cole na laging nagtatanong tuwing gabi. Sabi ng mommy Cassandra niya at kay Kael na minsan nagising sa gitna ng gabi, umiiyak at tinatawag ang daddy. Wala siyang masabi. She don't know what the right words were. Wala ring tamang paraan para basagin ang ilusyon sa mga mata ng mga anak niya. She swallowed hard. Napatingala sa langit saka muling bumaba ang tingin sa tatlo. Gusto niyang sabihin na darating ang daddy nila na baka bukas o sa isang linggo o kahit hindi alam kung kailan. Lumuhod siya sa harap ng mga to. Binuksan ang braso niya at hinilang tatlo patungo sa kanyang dibdib. "Mommy, sir," bulong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. "And I'll never leave again." Pero kahit niyakap niya ang mga to ng mahigpit, kahit na sinubukan niyang iparamdam na sapat ng pagmamahal niya, hindi niya nabura ang tanong sa hangin. Nasaan ang daddy nila? At hindi rin niya nabura ang bigas sa puso niya. Kasi kahit siya, hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa ba si DJ sa piling nila. Ay naku mga listeners, talagang napakasakit sa puso na makita si Christine na humaharap sa triplets na walang maibigay na sagot. Ang bawat "where's our daddy" na mga bata na parang patalim na sumasaksak sa isang inang sugatan na rin ng kaluluwa. Ngunit sa kabila ng sakit, isang milagrong sumalubong sa atin. Buhay si DJ. Kaya lang, ang akala nating kaligtasan, mukhang simula pa lang na isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Sino nga ba ang misteryong babae at lalaking sumundo sa kanya? Kakampi ba sila o bago mukha ng panganib? Ngunit sa gitna ng unos na pinagdadaanan ng pamilya ni na Christine at DJ, may isang mahalagang aral na iniwan sa atin ng tagpong ito. Huwag nating hintayin na mawalang isang tao bago natin iparamdam at sabihin ng tunay nating nararamdaman. Sabi nga ni Christine sa kanyang pagsisisi, "Sana, sinabi ko na kaagad na mahal ko pa rin siya." Madalas dahil sa pride, dahil sa takot o dahil sa pagmamatigas, tinatago natin ang pagmamahal natin sa mga taong mahalaga sa atin. Akala natin mahaba pa ang oras. Akala natin laging may bukas. Ngunit ang buhay ay hiram lamang at puno ng mga hindi inaasahang kaganapan. Huwag nating hayaan na ang huling salitang may iwan sa atin ay mga salitang, "Sana." Kung may mahal ka, sabihin mo ngayon. Kung may gusto kang yakapin, yakapin mo ngayon dahil ang bukas ay walang katiyakan. Ano kaya ang kahihinatnan ni DJ sa kamay ng mga hindi inaasahang tao na nakahanap sa kanya? At paano pananatilihin ni Christine ang kanyang katatagan para sa kanilang mga anak? Abangan natin ang susunod na kapanapanabik na kabanata. Maraming salamat sa inyong patuloy na makikinig. Mag-ingat kayo palagi. Iparamdam ang pagmamahal sa pamilya at hanggang sa muli.